Nasira. Bakit ka nagpapanik? Hindi ako bulag. Kitang-kita ko na suot niya ang sinturon namin. Itinapon ni Lian ang pakete ng sarsa sa tabi at naglakad patungo sa dalawang lalaki. Sa kalye ay naglakad siya. Dumaan siya sa Stone Lion statue sa gate nang hindi ito iniiwasan. Galit na tumingin kay Lian ang Verdugo at may sinipa. Isang bilog na ulo ang gamulong sa paanan ni Lian. Tumingin siya sa ibaba at nakita niya na ito ay ang kanyang sariling ulo. Walang pakialam si Lian at sinipa ang ulo. Balita ko kapag pinugutan, kapag pabaya ang Verdugo, bukas pa rin ang ulo ng tao kapag ibinaba ang kutsilyo. Kahit na bumagsak ito, magkakaroon ito ng oras na kumurap ng 3 beses, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumikibot na parang nakangiti sa kabilang buhay. Pagkatapos ay lumitaw ang isang masasamang ngiti at tingin sa mukha ni Lian. Ngayon, hahayaan kong ngumiti kayong dalawa sa kabilang buhay. Walang sinabi ang Verdugo at iginuhit ang Divine Headblade patungo kay direksyon ni Lian. Kumikislap ang talam ng una siyang hamampes sa isang tavern na puno ng langaw. Isang anino na walang ulo ang nanginginig at nagtago sa likod ng aparador. Kinilabutan siya at ang dalawang lalaking nakaupo sa mesang katapat niya. Puno ng beer ang lamesa. Ang lalaking nakasot ay ganap na nakatutok sa video game sa kanyang mga kamay. Naiinip na tanong ng lalaki sa kabilang side, "Tapos ka na ba?" Ang lalaking nakasot ay nagmamadaling iniligpit ang kanyang game console at itinaas ang kanyang mga kamay bilang paghingi ng tawad. "Magpapakilala ako. Ako nga pala si Rennie," sagot naman nung isa. "Wu Shan ang pangalan ko." Pagkatapos ay inabot ni Rennie ang isang bagay. "Ito ang hiniling mo." Ang lahat ng mga naitala na materyales sa mga file ng mga walker sa kaganapang ito ng Yanfo, kabilang ang mga lakas ng mana, pamimili ng mga bagay, at iba pa at marami pang iba, ay lahat ay naitala sa sapat na detalye. Nagtatakang tanong ng lalaking silver ang buhok. "Hindi ito ang unang pagkakataon na nakausap ko ang mga tao ng Dance Master. Pero bakit hindi kita nakita dati?" Maikling sagot ni Benning, "Ako ay isang bagong dating." Kahit pumikit si Huto, nanunood pa rin ang iba sa Shijo. Binuksan ni Wu Shan ang bag at mabilis na nag-scan sa Beef ang Chuan Ming, Tang Nufu, Wang Doitu, at Tian Kai. Mayroon pang ang isang immature na si Wu Xian. Ilang beses na niyang nakita ang pamana ng Koi Wei, at isa rin itong uri ng makapangyarihang martial art. Biglang ipinikit ni Wu Shan ang kanyang mga mata at nakita ang imahe ng isang batang babae na may asol at puting buhok. Natawa siya sa sarap. Sa wakas ay natagpuan na kita sa sandaling iyon. Tinuro ni Renning ang isang larawan. Ang Dance Master ay hindi masyadong gusto ang taong ito, kaya kung ito ay maginhawa, patayin siya. Sinulyapan ito ni Wu Shan. "Ang Lingling Bird ba? Masyadong mahina ang mana. Hindi ako interesado." Bumalik kay Lian ang eksena. Iniwasan niya ang Divine Headblade ng Verdugo. Bagamat sinabi niyang may malamig siyang pag-iisip, kapag nahaharap sa isang madugong aura na nagmumula sa kanya, nanginginig pa rin si Lian. Sa buong buhay niya, nakapatay siya ng daan-daang tao. Ang hininga lamang na puno ng layuning mamamatay tao ay sapat na upang takutin ang mga ordinaryong tao. Sa sandaling iyon, kinaladkad ni Zolu ang isang lalaking nakapiring. Nagulat si Lian, nagmura. Ang trick na namang ito ay naulit, sinipa ni Zolu ang lalaki, naglabas ng mahabang kutsilyo, at iniluwa ang malamig na tubig. Nagningning ang mga mata ng Verdugo, at pinatindi niya ang kanyang mga pag-atake upang bigyan ng oras si Zolu. Medyo magulo ang mga galaw niya. Sinubukan ni Lian na pigilan ang kanyang takot at sumugod. Sumigaw ang Verdugo at ibinaba ang kanyang kutsilyo ng paalang sa kaliwa, dumiretso sa baywang ni Lian. Sa sandali ng buhay at kamatayan, ginamit ni Lian ang kanyang kanang kamay na parang bakal at hinawakan ng mahigpit ang palso ng matanda.
Pagkatapos ay sinuntok niya ito ng malakas sa mukha habang siya ay nahulog. Sigaw pa niya at pumutol. Galit na galit si Lian. Inagaw niya ang Divine Headblade mula sa kanyang kamay at ibinato iyon kay Zolo. Umikot ang Divine Headblade at lumipad patungo sa kanya. Nanlaki ang mata ni Zolo. Iniwasan niya ito, ngunit saglit lang. Nasa harapan na niya si Lian. Hinawakan ni Lian ang kanyang leeg at idiniin siya sa poste sa tabi niya. Malakas na tumama ang ulo ni Zolo sa haligi, dilat ang mga mata at nakalabas ang dila. Sinulyapan niya ang Divine Headblade sa tabi niya at inabot kamay para hawakan iyon. Nakita ni Lian ang kanyang intensyon at hinawakan ang palso ni Zolo gamit ang kanyang kanang kamay at pinilipat ito ng husto. Nagkaroon ng lamat at nabali ang kanyang palso. Nasaktan ng husto si Zolo. Inabot niya ang sugat sa tagiliran ni Lian, pinisil-pisil. Namula ang mukha ni Lian, at pinalakas niya ang kanyang kamay. Halos bumaon ang kanyang mga daliri sa leeg ni Zolo. Sa sandaling iyon, sumugod ang Verdugo at sinaksak ng kutsilyo sa likod si Lian. Dumura siya at pinandilatan ang taong umaataki sa kanya mula sa likuran. Inabot niya ang Divine Headblade sa tabi niya at ibinaba iyon. Tumama ang talam sa leeg ng Verdugo. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Dumausdas ang katawan ni Zolo sa haligi. Walang magawa, tinakpan ng Verdugo ang kanyang leeg. Hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Iniwasan siya ni Lian at sinipa siya ng malakas sa tuhod, dahilan para matamba siya. Itinaas niya ng mataas ang Divine Headblade at nilaslas pababa. Bumulwak ang dugo na parang fountain. Nakatingin sa walang ulong katawan ng Verdugo, bumulong si Lian, 2 tao na ang ngumiti sa kabilang buhay. Pagkatapos ay kinalas niya ang kanyang pulang sinturon, kumuha ng isang peach, at inilagay sa kanyang bibig. Lumapit si Lian sa kanyang sarili na nakatali ang katawan. Nakatikip ang kanyang mga mata. Binaba niya ang blindfold. Sobrang takot na ba ang kaluluwa ko? Nakakahiya. With that, hinampas niya sa balikat ang soul body niya. Isang puting liwanag ang kumislap, at ang kaluluwang katawan ay nawala ng walang bakas. Isang itim na tansong barya ang lumitaw sa kamay ni Lian. Ang lihim na kayamanan ni Yan Fu ay maaaring makuha sa pamamagitan ng anumang uri ng prutas. Ang mga consumable inheritance skills ay maaaring pahusayin ng isang beses, at ang inheritance na kinakailangan ay maaaring alinman sa sumusunod na 42 item. Ang iyong Phoenix Bird ay nakakatugon sa mga kondisyon ng pagpapahusay, at sa pamamagitan ng pagmamana sa trono, maaari mong piliing pahusayin ang mga kasanayan tulad ng uhaw sa dugo ng ngiti. Pagkatapos mapahusay ang uhaw sa dugo ng ngiti, ang uhaw sa dugo ng ngiti ay darating na may fixed value na pinsala sa mga bangkay na aso sa 7 kaluluwa at sa parehong oras ay hangina sa 5 pandaman ng kalaban. Pagkatapos ng pagpapahusay, ang mga side effect ng isang uhaw sa dugo ng ngiti ay lalong hihina. Napaisip si Lian sa sarili. Sa pamamagitan ng Yan Fu treasure sa aking mga kamay, sapat na para pumatay ng 6 na tao na maaaring bumalik. Nagsimulang magdilim ang langit, at muling nagpalit ang 2 mundo. Ang pabrika ay nasa kanluran ng lungsod. Isang malaking lalaki ang humawak kay Bivan Ho sa kwelyo, ungol. Sige, Tandekay. Lumapit ang isang 20 anyos na babae. Kara-rating lang niya at hindi pamilyar sa makina ni Mac. Kailangan ba talagang i-drag out ang bagay dahil lang sa aksidenteng natapakan niya ang kanyang paa? Alam din ng lalaki ang kanyang lugar at binitawan si Bivan Ho. Bulong niya, sige, bata. 2 araw ka pa lang dito, nakipag-hook ka na sa anak ng amo. Medyo may kakayahan ka. Hindi siya pinansin ng dalaga at dumiretso sa Bivan Ho. Huwag mo siyang pansinin. Kung meron man, sabihin mo lang. Sa pagtingin sa magandang mukha sa kanyang harapan, itinulak ni Bivan Ho ang kanyang salamin at nanatiling tahimik.
Sa istasyon ng Loho, pagkatapos bisitahin ang mga magulang ni Luang Da, umupo si Lian sa tabi niya at pinag-usapan ang background ng pamilya ni Luang Da. Malusog pa ang kanyang mga magulang, ngunit hindi maganda ang kanilang buhay. Ang kanyang ina ay may namuong dugo at nakarete. Ang kanyang ama ay 60 taong gulang at nawalan ng trabaho. Nagtrabaho siya bilang boilerman sa istasyon at kumikita ng 82 dong kada buwan. Habang nakatingin sa kanya na umiiyak, napabuntong hininga si Lian. Napakalupit ng buhay na kaya nitong maging miserable ang mga tao. Mabilis na dumaan ang tren, at kumalma si Luang. Tumayo siya at same time na sinabi kay Lian, "Kapatid, tingnan mo na hindi ka ordinaryong tao. Isa lang ang hiling ko bago ka umalis. Mangyaring mag-iwan ng pera para sa aking mga magulang. Pagkatapos nito, kahit na kailangan mo itong buhay na hindi tao o multo, ibibigay ko ito sa iyo." Natahimik sandali si Lian at nakatitig kay Luang Da. "Oy, gusto mo bang tumira sa isang maliit na restaurant malapit sa Yandu Pedagogical University?" Ipinatong ni Danon ang kanyang pisngi sa kanyang kamay at ngumiti ng maganda kay Lian. Dahil sa kagandahan ng karakter, napatitig sa kanya ang ilang estudyanteng nakatayo sa labas ng pinto. Biglang umungal ang matambok na babaeng may-ari ng restaurant, "Anong tinitingin-tingin mo?" Nagtawanan ang mga binata at umalis. Naglabas si Lian ng sitram at tinanong si Danon, "Seryoso, maaari mo bang gawing tao si Luang Da?" Ikan-away ni Danon ang kanyang kamay at sinabing hindi niya ito magagawa ngayon. Agad na sinabi ni Lian, "Kung gayon, kailangan muna nating ibalik ang iyong lakas." "Ano ang kailangan kong gawin?" Inilagay ni Danon ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, hindi maganda ang mukha niya. "Kailangan ko ng maraming kaluluwa tulad ng Bird Hugo kagabi, kahit 4 o 5 tao." Humajejek si Danon at mapaglarong tumingin kay Lian. "Maaari ba akong magtanong sa iyo? Hindi ka nag-iwan ng pera dahil ayaw mong dayin si Luang Da, di ba?" Natahimik si Lian. Nagpatuloy si Danon, "Sa tingin ko iyon ang tamang pagpipilian para sa iyo." Biglang nakaramdam ng guilt si Lian sa kanyang puso. Bulong niya, "Sa isyong ito, mas malupit ka pa kay Duthok." Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nagbago ang ekspresyon ni Danon. Alam ni Lian na mali ang sinabi niya at mabilis niyang inayos ang sarili. "Sorry," sabi ko. Pagkatapos ay itinulak niya ang hindi ginalaw na plato ng pagkain kay Danon. Tumangala si Danon at bahagyang ngumiti. Sa gatehouse ng Yandu Pedagogical University, sinigawan ni Mr. Tin si Lian, "You're skipping out on work." Iniyuko ni Lian ang kanyang ulo at humingi ng tawad, pagkatapos ay medyo nambobola siya. Mula sa galit ay napangiti si Mr. Tin. Naisip niya sa kanyang sarili na kahit na lumalaktaw ang bata sa pag-aaral, siya ay nagsusumikap. Ngunit ang batang ito ay magaling magsalita at maalalahanin. Sa mga panahong ito na walang katiyakan, ang paaralan ay may maraming mga babaeng mag-aaral at kakaunti ang mga mag-aaral na lalaki. Ang mga mag-aaral ay madalas na nakikipagkompetensya sa bawat isa at nagseselos. Madalas nagdudulot ng gulo ang mga magnanakaw. Ang isang bata at malakas na lalaki na tulad niya ay mas magaling sa pagbabantay sa lugar kaysa sa akin. Pagkatapos ay nagtanong siya, "Hey, Divine. 2 araw na lang ang natitira bago si Tet. Uuwi ka ba para bisitahin ang pamilya mo?" Nagkunwaring nagrereklamo si Lian.